Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Oras, 1:15. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ari nga, si Frank Mendez. May hapon sa tanan, kumusta ka mo? Karagulawa adlaw nga Merkules. Moday hinungdan nga naa kining atong ikaduha nga hugna sa programa sa Tibok Simana. Ang atong pagpadagan sa programang Nuda Biritas. Unya kaninyo nga naminaw karon may hapon o init gyud kayo nga atong palibot ha. O ay mo kakurat kay murag gihangol man tang naidagom-dagom unya dayon mawala sa di kita magdahom nga doon iwan gumikan lagi kay ang gisulti sa mga tinugyan sa pag-asa nga ting-init karong mga panahon na. So ang kanunay na to kapag padumdum kaninyo magpayong gyud mo. Magdala mo og kining kalo kung mahimo. Kalo nga dili tiaw-tiaw nga kalo kini may kalo karon nga imbis mo cover sa ato ang ulo giguntingan ang dapit sa ulo di kuang gyapon kita gyapon sa kainit kadtong kalo gyud nga insakto nga buli kun mahimo karon nga puna paybaon ta kamo mao lang gyapon ato mga proseso sa pagdawat sa mga pauta na gikan kaninyo mudawat ta pinagi diri sa Facebook no mudawat ta pinagi sa sulat kun ganahan mo ilabi na katong mga lagyo nga nagadahom nga mahimo kapadangat sa iyahang mga pautana buhatan na ipadala na sulat gusto mo mag-live sa inyong pautana magkukabildo ka diri dinhi sa ato nga programa uban kanako no problem no mas maayo sa og naatay YouTube channel sa atong programa nga Nuda Veritas no mahimo kini mabuksan ning sunod sundat timan ilang ni Nuda Veritas CDO no mao nay bugtong paagi nga ma-open ninyo ang YouTube sa programa nato nga Nuda Veritas Nuda Veritas CDO unya pagtuplok ninyo diha na mag-ilog na og lusot ang nagkalalayng mga topic nga gi-post ni GC matag karon niya sa programa nato nga Nuda Veritas. May hapon sa ato mga kaluluhan o kalulahan ting pahuway karon kaybaw ko nga ilabi na sa mga bukid-bukid nga bahin di na sila makapuyo silang balay to mangita ina sila landong nga sikbit silang balay magapahayahay hangin no mabandahan sa hangin pagtulunan ug timan-an gina ninyo ang una nini nga atong lakbitan karong hapuna tipik na ini hisgutan na to sa nangaging mga kapanahonan na ilabi na may tungod sa bill. Nanong siya makining bill? Nakadungog na mo ni ini. Ang binisaya sa bill, piyansa. Pero kining bill or piyansa, mahimo lang nimo nga makapiyansa ka kung nakasala ka sa balaod kriminal. Sa lagtod nga pagsulti, kung nakayatak ka sa balaod nga dili kriminal, walay piyansa nga paghisgutan. Walay bail nga ngay natong hisgutan. Kaya nagingon man ang balaod nga kung makalapas ka sa balaod, basta sumbong or kaso or paglapas nimo, kriminal ang imuhang kalapasan sa balaod. Ang sunod nga may tabo niya na, ilabi na kung madakop ka, bail ang imong madunggan.
magpiyansa ka. Maproblemahan ka kung magpiyansa. Kung panalitan usa ka akusado, nakaluba ka, kunya nakalayas ka, wa ka madakpi sa atong kapulisan. Ang pagluba, kriminal. Pero mapangayuan ka ba og bail niya na nga nakalayas ka man? Ang tubag dili, kay nakalayas ka man. Pero kung mahitabo nga ang bail, ang piyansa, idimana gikan diha kanimo nga magbayad ka sa piyansa, magbutang ka og piyansa, nagpasabot ka na nga ang tao nga nakasala sa kriminal natanggong sa prisuhan. Kaya ang kulugan sa bail, ang paghawas nimo para sa temporary nga kagawasan. Pero di ka pwedeng mulayas. Mayingon ka nga, kini, kay nakabail na ko. Sibat ko adto ko si Kihor. Dili na pwede. Kaya kung imo nang buhaton mo sibat ka, niya dili ka na magpakita sa korte nga mo'y nagtugot nimo sa bail, unsay may tabo nimo. Kansilahon ang piyansa, ug mahimo ka na dayon nga pinangita sa balaod. Muna nga siguro nimo nga oras nga makapiyansa ka, kinanglan nga constant ang imuhang communication, updated ka sa imuhang abogado. Alright. Direkta sa duha ka klase nga bail. Ang bail, sigon sa tubalaod, is a matter of right. Ilabi na kung panalitan, di ko maka-sulti o di ko kabaloon sa pag-translate ka ng gitawag nga it is a matter of right. Marabag, atong kinagulingon, katungod ang yun nato nga dili pwede kining mabiras laing tao. Ato gina, it is a matter of right. Sa tanang mga sala, pero doon ay mga eksepsyon. Sa lagtod ka pagasulti, di ka makaingon nga, Your Honor, it's a matter of right, Your Honor. Oo, that I will be allowed to put up my bail. Tinuod ba na? Absolute ba? Dili. Tungod kay doon ay mga dagko nga kaso nga wala piyansa. Dini na din ta magsugod sa atong taas nga istorya. I-relate ko ni sa kaso ni Bong Revilla. Ako subon. Sa tanang mga kaso, ilabi na kung sumbong kriminal, it is a matter of right for a certain person to request the court nga ikaw mapensahan. Okay. Pero kung dako ang imong sala, dili automatic nga mapensahan ka. Ilabi na kung maklasify ka na nga non-billable offense. Unsa makining non-billable offense? Unsa example, Sir Frank, sa non-billable offense? Nga dili na to ma-invoke nga ang bail is a matter of right. Maisip na siya nga discretionary sa korte ang pag-grant, pagtugot og bail ngadto mismo sa katawong nakasala. Mga dagko nga krimen, murder, kidnap for ransom, o manas madriaga, plunder, rape, mga dagko nga krimen. An pagkasabton nga kun ang mga sala nga imong nahimo, mga dagko, di nagyud ka na siya pwede mapinsahan ba? Wala na bagay tayo paglaom, Sir Frank, nga dili dato o di ta magakapensa tungod sa balaod nga kon capital offense na, it is no longer a matter of right, but it becomes discretionary already. May paglaom pa.
Tanawa ang kaso ni Bong Revilla. Si Bong Revilla gisumbong plunder, malversation. And these cases are non-billable offense. Di siya pwede makapiyansa. Pero na ay gi-attach di sa balaod. If the evidence against you is not strong, maka-bail, makapiyansa ka. Sabtan ninyo. Sa to pa, ang buti pasabot nga, kung dako na ang krimen sama sa gibuhat ni Bong Revilla, malversation, plunder, etc., etc., dili na di siya makapiyansa. Pero na'y kondisyon sa balaod, if the evidence is not strong, mao na'y hinungdan nga no nga sige silang hearing karon sa Sandigang Bayan. Kay ang one side of the coin, ang gakabasahan lang sa Sandigang Bayan, mao ang diri sa prosecutor kana nanumbong kang Bong Revilla. Ang mga ebidensya nga nung konbinsido gid sila nga dili mapiyansahan, kay ebidensya kana lamang nga gipresentar sa mga prosecutor. So nag-ingon ang abogado ni Bong Revilla nga mag-bail kami. Ang remedy na petition for bail. Usually, kanang petition for bail, mura na siya o maigo-igo lugar nga, murag motion, pero kinang petition, it follows nga ang suspitsado na asprisuhan. That's why you ask the court by means of a petition for bail nga imong pagawson katong piniriso si Bong Revilla. Mo na nga naay-hearing karon, di ba? O, constant ang ilang hearing, halos kasaso sa kasimana mag-hearing sila sa Sandigang Bayan. That point, turno na kana sa abogado ni Bong Revilla sa pagpresentar silang ebidensya. Kaya nahuman naman ang prosecutor sa pagpresentar silang ebidensya, mauna nag-ingon na dili kini pa may pansahan, mapiyansahan si Bong Revilla kay dagko iyang sala, non-billable offense. Pero there is always a chance. Pinagi sa petition for bail na pwede nga makabail siya. Dili lang kini mao nga kaso referring to Bong Revilla. May dagang kaso, bisag ordinary nga mga individual nga nakabuhat og dako-dako nga krimen. Pwede siya makapiyansa. Kasagaran murder o nakapatay si kuan, hala, di ra ba na makapiyansa? Pero matingala man ta. Nga si Pulano nga gi-charge og murder, nagalakaw-lakaw na. Tungod kay nakapiyansa siya. Bunga sa petition for bail. Mausap ni karon kang Bong Revilla. It is now the turn of the accused, si Bong Revilla, nga magpresentar sa mga ebidensya sa iyang mga abogado. Mao nga sige silang hearing. Ang tumog og tuyo pagpresentar sa ebidensya sa abogado ni Bong Revilla is to destroy the credibility of the evidence presented by the prosecutor. Mao ang paggunob sa mga ebidensya nga gipresentar sa prosecutor dito sa Sandigang Bayan. Kay primero, one side man lang, iya man to sa prosecutor. Kanya tungod kay non-billable offense, puyo gid siya diha, preso gid. Manang gipreso si Bong Revilla. Now, nagpetition for bail sila. Mao na nga sige silang hearing sa pagkakaroon. Manang remedy aron mapangayo nimo gikan sa korte nga pwede ka makapiyansa. Anso naay hearing, maminaw ang Sandigang Bayan unsa ba inyong ebidensya ang anuman nga nagpetisyon kamo for bail. Be, hiringon tani. Mao na nga matag karon og unya madunggan nato si Bong Revilla nga gihiring dito sa Sandigang Bayan. O ilang gipresentar ilang ebidensya para maguba ang ebidensya sa prosecutor. Oras nga maguba,
ang ebidensya sa mga prosecutor, ebidensya ang gipresentar sa mga prosecutor. Maguba na gani. Human mapresentar ang tanang ebidensya, sige pa man silang hearing karon. Human mapresentar ang mga ebidensya nga iya kang buong rebelya. Tun-an din ka na sa Sandigang Bayan. Na ang Sandigang Bayan dili lang usa ka book judge, diha tulo na sila. Ilan din ng tun-an, be, tanaw na to be, sa prosecutor, presugod siya, non-billable offense good ni, mingon lugar ang Sandigang Bayan. Pero niya may mga ebidensya sa depensa, niya may ebidensya sa mga abogado ni Bong Revilla. Be, tanaw na to be, o tanaw. Uy, mau ba? May lugar ang judge, si Justice sa Sandigang Bayan. Mau ba di ni? Niya may ebidensya, oh. Pare-pare, tanawa pare. Gasiring lugar siya sa lain nga justice. Tanawa gani pare. O sa may kasulti na na. Kaya para nako pare, mura og madaot ni prosecutor, mas ligong ebidensya sa depensa. Diba? So kung may tabo na, ang tumong og tuyo, gubaon ang ebidensya sa prosecutor. Paminong mo mayo, no? Para makakaton mo. Ang tumong og tuyo, nganong gubaon ang ebidensya sa prosecutor, kato nanumbong kang Bong Revilla. Aron maluya ang ebidensya sa prosecutor. Kung maluya na ang ebidensya, meaning the evidence is not strong, what is now the effect on that? If the evidence is not strong as presented by the prosecutors, the effect, of course, is to grant the petition for bail in favor of Bong Revilla. Mauna siya pare. Sabtan ninyo. Kung i-grant na nga ni ang petition, meaning ang ebidensya nga gipresentar sa prosecutor, luya. Na sa pagkakaroon, kung maminaw ka sa tipik lang ni, sa proceedings di sa Sandigang Bayan, mura og kusog ang ebidensya sa prosecutor. Gihatdan og kwarta, yun na, no? Boxes of, ambot og tinuod ba nga na sulod kwarta na ito, na. Ilabi na kung kubaon sila, daoton sila sa mga technicality. Kaya katong nag-deliver og kwarta sa balay ni Bong Revilla dito sa Cavite, gipunta na, kamo ighatod o kami sir? Pila ka boxes? 12. Kita niyo Bong Revilla, amo na lang taon sir na Yakin sa may dawat sa duha ka boxes, napulog duha. Siya dili man sir. Magka-create na og duda. Mamagin na siya. In case of doubt, it shall be liberally in favor of the accused. Mao nang rule, ha? Mao nang rule. Atong tanaw noon sa ikon, kung dili i-grant ang petition for bail para ni Bong Revilla. That means, nga ang ebidensya sa prosecutor, strong yun. Pero kung panalitan i-grant ang petition for bail kang Bong Revilla, nagpasabot nga ang ebidensya sa prosecutor, luya. And the rule is, if the evidence is not strong against the accused, the petition for bail shall be granted. Yahay kayo. I-grant na madayon. Pero it doesn't follow nga. Kung i-grant ang bail, acquitted ka. Lain na sabna, lain ng istorya. Kaya may uban nga, grabe pare. Kuan ko, nakapensa ko pare. Mura na ni og kaluwasan na ko. Acquitted na ko nini pare. Nanalugar akusado sa haba na de. Dili pwede maghuwat ka sa saktong nga proseso.
Muning exciting karon nga kaso ni Bong Revilla. And all other cases nga wala pa ma-pronounce. Di ta makaistorya sa kaso ni Romualdez, di sa ta makaistorya sa kaso ni Ko. Kay ang atong nadungog presentar kining ebidensya malanga naa sa nanumbong. Pero wa man nato madunggi ang ilang side. Di ba? Mayroon nga, grabe pare, grabe yun. Dabi karon kung madungog na to ang side nga, di man ako na. Oo, na ako ebidensya, na ako gipareceive sa kwarta, kung na ilang pirma, di ko ba? Munang, importante ang petition for bail. Sa mga kaso nga mga capital offense. Wa may petition for bail magakitabo diha. Kung panalitan mga minor offenses, nga naman, automatic pagka-bail out man sila. It's a matter of right. So, I hope nakuha nyo, nasabtan ninyo, ha? Ato ra na istorya ka ng acquittal, kaya mura ba na ang, sumani, ha? Tanaw na to ning, basig na ay, mga tigpaminaw na to nga sumani. Di na ko babasa. Hi Sir Frank, good afternoon. Abot siya ngalan ninyo eh. Bag-o man nga tigpaminaw na to. Ma'am Elizabeth Basilgo is watching. Pero kining usa, di na ko mabasa. Kinsa man ni siya, Jess? Mabasa ni mo, Jess? Bisag di ka lang sa kilid na ko. Tanawa, Jis. Be, kinira mangalanan sa ngalan? Madulin. Max. Max na eh? Max? Max. Madulin Max. Okay. Sige, Madulin, salamat kayo, ma'am, no? Nga napugos imong kagalingon pagpaminaw. Joke only. Salamat. Asa magkagapuyo, Ma'am Madulin. Oo. Sige. Okay. Thank you. Ang wa na makatext na ko nga katusin kagan insin, no? Kay ang attendance daw, grabe. Perfect. Mura to ni Ma'am Fee Mundia. Karon naka-absent siya gahapon diha. Ganina mo'y wala. Busy gid siguro tahi-tahi diha kung sa iyang panurse diha. Okay lang kung nanurse sa konselyo ni kining Dennis. Pero negosyo ba diya? Okay. Sakto sa panginabuhi. Importante panginabuhi. Kay ini ni panalitan. Piskay mong lawas. Nya gapadako ka lang sa kuan nimo, wa kay trabaho. Naon sa kaman? Di ba? Mura ka piniriso, may paimato ka dito sa BGNP kay libre pang kaon. Ikaw, padalyang ka lang diha. Tapos na lang adlaw. Wa kay kinitaan bisang ginagmay. Okay lang di ka mukaon siguro. Mukaon ra ba ta? Mausab na ang delikado. Ito tang, ha? Okay. So, nakuha ni mo? Mo na silang si Bong, gabalik-balik na sa korte. Kay gusto nilang gubaon ang ebidensya nga gipresentar sa prosecutor. Kinsa man ang prosecutor sa mga kasong niabot dihang dapita sa ombudsman. May bawan ninyo. Ang prosecutor batok sa mga government officials unya nadala ang kaso dito sa Sandigang Bayan. Dili ka na mga prosecutor sama sa mga prosecutor atong makita dinhi sa tua mga piskal, no, ombudsman ang mag-prosecute. Ang ombudsman na sila mga panon sa abogado, panel of lawyers, depende sa gidaganon o gidakon sa kaso,
nga ipadala dito sa Sadigang Bayan. Unya, gi-assign ang specific nga kaso ug mao kanay ilahang i-prosecute dito sa mao nga korte. Dili gyud lugar si Rimulya. Si Rimulya mo'y magsugo. Mo'y mag-assign. That's why, ambot og manotis ba ninyo? Kasagaran sa mga abogado sa ombudsman, mga batanon pa. Pero maayo masab kay makapractice man sila. May bawaan na nila dayon diretso. So mao na sila ang mag-prosecute sa kaso ang ombudsman. So ang ombudsman mo na sila ang magatigom sa ebidensya batok sa akusado. Muna'y mag-una og presentar complainant. Now, ato nang i-relate diri sa Committee on Impeachment ay Justice. Ang Committee on Injustice na sila nakadawat reklamo, complaint batok sa usa ka impeachable official. Okay? Sila ang complainant maoy mag-secure, maoy magpresentar og mga ebidensya sama sa akong gisait sa ombudsman. Ang ombudsman kay sila may nagmulo, nagreklamo kabahin sa mga anomalya tali sa mga opisyali sa gobyerno. Sila'y mag-prove nga dunay anomalya, magpresentar sila sa ebidensya. Sila gyud ang una. Pero bali ang atong magkakakita diri mismo sa Committee on Impeachment or Injustice. Kaya ang mga complainant walay ebidensya. Mahimo ba din na? So kinsay nangitag ebidensya, mo nang katawanan karon ang Committee na on Injustice ang nangita. Abnormal kini nga mga pamaagi. They invented their own role. Naghimo-himo sila o kagalingon nilang balaod. Di man na mao. So nasabtan ninyo. Once nga doon ay magmulo, magreklamo, obligasyon sa nagmulo, obligasyon sa nagreklamo nga ebidensya una ipresentar. Kay tubagon ka na sa sinumbong. Mao ka na ang gihimo kang Bong Rebilla. Ang ebidensya is very strong. That's why the offense is not billable. O naa siya gipriso karon si Bong Rebilla sa Muntinlupa ba ni? Oo. Or Quezon City Jail. Diba? Part of the process, ipresentar po ang ebidensya sa side sa mga sinumbong mao si Bong Rebilla na naninuod gyud po. Presentar siya sa ilang ebidensya. Aron maguba ang ebidensyang ipresentar sa prosecutor aron sa ingon makabot niya ang temporary nga kagawasan, temporary nga malibre siya sa mao nga kahimtang. Okay. Na mga sitwasyon nga i-deny sa korte. Di na mawala. The petition for bail filed by Juan de la Cruz is hereby denied. For lack of evidence. Okay? Meaning, ang ebidensya nagpabilin nga strong. Kay lack of evidence man ang gipresentar sa akusado. Sa to pa kung kuwang ang ebidensya sa akusado, wala matarog ang ebidensya sa prosecutor. Gidinay ang maong petition for bail. Na mga pangitabo, ingon na. Unya ngadto sa pag nidagan na sani kining ang flow lugar sa pagpaminaw sa kaso, ang akusado
na-acquit. No, strong ang evidence primero. Wa gyud i-grant ang petition for bail. Pero sa hearing nga gihimo, pila na katuig nga hearing, nagpakanaw og desisyon ang korte, acquitted ang maong akusado. So makaingon ka gyud nga okay sab ni. Permiro mag-adlaw strong basin og naluyar gyud kadugayan, that's why ang akusado gi-acquit. Naay mga pangitabong ingon niya na. Naagyod. So mo na ako ang gi-cite, mo na ako nunaan nga unahon ko ni pagpasabot kini may tungod sa bail. Pero balik ko na ko ordinaryo mga kaso, physical injuries, o sa padiha, mga reckless imprudence, piyansag yun ka. It is a matter of right. Pero kung dagko na, wala na right. Discretionary na kana sa korte. Because ang presumption, sublion ako, kung dili i-grant ang maog nga piyansa, strong ang evidence yun. Oh. Na part of the process ka na. Na lain na itong iskutan, atong mga suki na to para sabtan na to ang mga proseso nga sagad nga pangitabo, no? Gituyo ko ni kining mga ingon ni nga mga butang na pinakasimple ba para masabtan ninyo. Kibaw mo ko, mag-iskot ko na ng uban na. Mag-iskot ko og jurisdiction, nasabtan ka na ninyo. Di ba? Pero kung mag-iskot ta o ka na bang inato, gyud nga gapangitabo, gyud matag karon kunya diha sa atong kadaplinan, adali kanyo masabtan. Tara mga kaso ba, Sir Frank? Nuagi sa barangay, dili. Ang mga kontrata kinanglan magyod nga ang barangay o importante ba ang barangay o kinanglan ba ang barangay dinadaghaglangas kung panalitan sila amo testigos nga naitabo ang among mga pinalitay etc. Dagan ingon na nga mga instances nga musangit sa barangay. Naapoy mga kaso na dili ipagi na to sa barangay. Ilabi na sa mga dagko ng mga kaso. Ilabi na sa mga kaso nga nagsubra sa katuig ang imprisonment. Walay may tabo nga reference dito sa barangay barangay level, no, sa lupong tagapayapa. Kon ang imuhang kontra gikalalis nimo usa ka representante sa gobyerno or even the office of the government. So, kung dilitanan. Oh, nito may aging adlaw, nag-hiskot ta sa provision, na gahiskot po ta o provisional dismissal. Oh, kanang provisional dismissal, mga remedy ka na, nga angay nga ang mga abogado, ilabi na sa prosecutor o sa akusado, magsabot. Kay ang importante gud sa provisional dismissal mao nga there must always be a consent of the accused. Nga ambot ipasabot ang akusado na ibaw gyud. Kay oras ka dili na pahibawon, dili ninyo ma-invoke ang provisional dismissal. Three parties involved, mga abogado, si judge po at the same time kay siya may ga-dismiss mong kaso. Nakaroon, dirita sa lain na sabni nga, either nga nadunggan ninyo ni, no? Pero wala gid may hanaw. Wala gid may hanaw, kadyot lang ha.
Lalin, pero familiar na ko ni Lalin Balcursa. Magbao do, Balcursa. Bot sagon ba ning tumoy? May adlaw Sir Frank. Sige. Maraga. Kuno ako masayop, no? Lalin Balcursa. No? Sa nga ito nga kustoryahan, no? Niailain. Kining mga butang nga, inyo nang kakadunggan, pero gumikan sa bag-o sa inyo pangdungog, amor wala lang para ninyo. Ha? Mao ba di attorney o mao na? Oh. Okay. Oo. Niya paglakaw ni attorney, kining mare. Unsa nga ni tubot niya ipasabot sa istorya? Nagkasabot ka mare, unsa prejudice? Mao na. Ako nakadungog sab ko na. Makadagdag nga gayon. Kamo nakadungog na mo na ng prejudice nga word. Ha? Kumun kay na. The case is hereby dismissed without prejudice. Mingon ang abogado na nasa kliyente. Aniya may order kikas korte o. Dismiss ang kaso. Ha? Mo ba? So, salamat yung kayo na dismiss ang kaso, torne. Salamat yung kayo. Pero may gibutang din is without prejudice. Mo na nang balantayon nung kayo usahay. Doon na yung mga abogado nga narakutob sila ba ang ginawa pag-explain pero dili kayo nila mapasabot nga to mismo sa kliyente. Unsa ka ng without prejudice o unsa ka ng with prejudice. Di ba? Kamo, nakadungog mo na wala. Ikaw Lalin. Pasig nakadungog ka na, pero mo lagi na, kay di man na adlaw-adlaw atong madamagan. Di ta magbali-bali ni anak, labaw sa tanan. Ay, bahala. Unsa nga na ituturni ko, without prejudice man day, ay, nasabtan ba di mo ni day? Lagi. Oo. Pero paglakaw sa abogado, unsa ba to iya istorya? Prejudice man kuno to, unsa ba to? Alright. Maning, ako explanation diha. Okay. Na mga desisyon sa korte, na dias tumoy, kanang dispositive portion na, is without prejudice. Kunya, naapoy ingon with prejudice. So, may diferensya nila ni ini. Ang buti pasabot sa without prejudice mao, na pwede pa ma-refile ang kaso kay gidismiss man. Di ba? Ang decision sa judge, the case is hereby dismissed without prejudice. So, na-dismiss man to, pero na kondisyon without prejudice. Ang buti pasabot mo, nga pwede pa ibalik, pwede pa i-refile ang kaso dito sa korte. So, ayaw kumpiyansa. Kay pwede pa din ma-refile ang kaso. Munang inyong balantayonon. Naunsa man ang with prejudice. The case is hereby dismissed with prejudice. Ang buti pasabot, dili na pwede ma-refile ang kaso diya mismo sa korte. Basta with prejudice, bantayan lang na. Kay daghang kayo nga, di pag kayo makasabot ni anak. Mahingo nga ni without prejudice, ambot ipasabot. Pwede pa ma-refile, mabalik ang kaso sa korte. Okay? Lipay ka kay dismiss, pero naa may condition without prejudice. Okay lang o with prejudice kay dili na mabalikan kas kaso. So, magbantay sa ni anak. Muna ako, tanaw na ko kining mga term ingon ini, muragwa gini, sabti sa atong mga suki nga tigpaminaw, dili siguro tanan pod. Nay uban nakasabot, nay uban nakasabot, pero dili kayo, gabalibad. Gabalibad. So, mana, pipila ka mga butang atong gisgutan, tinguha ta pinakasimpol, no?
nga masabtan sa atong mga sukit nato nga mga tigpaminaw. Kay may itong tumuutoyo nato din i-educate nato ang atong mga suki nato nga mga tigpaminaw. Next time magano tag pinaka nindot kayo nga mga instances nga common gapahintabo diha sa ato ang komunidad. Naay mga pangutana. Sir Frank, unsa nga kaso de Sir Frank kana bitong away sa managsilingan niya pakaulawan ta na pataka lang istorya, mga ngilad, mga bahog bi na lugar ba? Oh. Oh. Ikaw, tabian ka, bahog bi na lugar ba? Now, kung panalitan, ingon na ang sitwasyon. Lali sa mga silingan, niya buras ka og istorya, way pugong-pugong. Most likely, ang imong atubangon nga kaso, oral defamation. Oral defamation. Ang uban siya nga dili na pwede, sir, libel kay murag gipakaulawan na kulang pa ta sa elemento to qualify nga mahimo kana siya nga libel. Ato ra nang isgutan one of these days kanang mga lali sa mga silingan unsaon pa na diha nga mas grabe ang away sa siligan. No? Grabe. Gadagan ang kaso sa korte kanadto bay. Gumikan na nga mga lalis diyo gifile ang kaso. Mao na hinungdan nga ang barangay naatay katarungan pambarangay aron kay ning mga pitsi-pitsi nga mga kaso sila na amutabang pagresolbar. Ngano? Gabundo na ang kaso sa korte, galabad ang ulo ni judge. Mga pitsi-pitsi nga mga kaso, unjust vexation nga mga kaso. Nya situlon pa ni Huis. Grabe. Okay, one natin kong panaruguras din sa atong karong pagpanaguban sa atong tulumanon. Gusto lang may magpasalamat sa inyong pagpaminaw uban ni GC James diri sa Pikas Ngalawak. Nya dayon na uban ni Congressman Lordan Suwan ang chairman nato sa Committee on Public Information. Unya dayon Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives. Timan ang ginato na mayo, no? Garbo nato sa District 1, Kongresista Lordan Swan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kuyog po na mo, karong po na, si Aga Swan, member sa City Council, din sa atong syudad, minority member. Kaming tanan magapasalamat ang kahimtang sa atong kinabuhi. Resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Salamat ug maayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita satak na. Gidakop sa Nueva Ecija ang leader sa usa ka gang nga nagsugod kuno og kagubot tunga-tunga sa lihok protesta kontra korupsyon dito sa Maynila. Pagtin-aw dayon sa taga National Capital Region Police Office, walay kalabutan sa nahitamong kagubot ang pagkadakop sa iyaha. Gika-report nga gidakop ang gang leader sa bisa sa warrant of arrest nga may kalabutan kuno sa duha ka kasong robbery with intimidation o homicide. Wala manihatag og pahayag ang nadakpang gang leader. Padayon ang pagpangalap og impormasyon sa kapulisan og ebidensya aron nga makasuhan pod ang gang leader tungod sa kagubot dito sa Maynila. Nagbalita gikan sa newsroom kini sa amigong Bong sa Kulingan sa Impormasyon ug Aksyon Bulawanon, G103.9 Gold Radio.